before we proceed, I would like to welcome yung mga bago natin, no? There are a few of them who are here with us. Yung ibang mga kasama natin na meron din tayong kasama na mga partially blind who are with us. And the others, hindi ko na ma-mention yung pangalan. Welcome to our training program at harinawa't kayo ay maging active na part ng ating pagsasanay upang sa gayon ay makatulong tayo sa ating kapwa para maging handa sa DOH Massage Licensure Examinations. And gusto ko lang po i-remind ang bawat isa na hindi lang naman kayo may natutunan. Ako actually, as I go along doing this training, marami din akong natutunan mula sa inyo. Kaya huwag kayong kabahan, no? Lalo na yung iba, medyo kinakabahan. Huwag kayong kabahan. Pari-pareho naman tayo, pati ako din kinakabahan. Okay ba yon? Okay, tuloy tayo ngayon. So, sa nakalipas na mga session, by the way, para sa mga baguhan natin, if and when hindi nyo pa nakikita yung ating mga pinaka-latest na yung ating mga YouTube, lahat halos hindi lang lahat, halos, kundi lahat ng ating mga lessons ay nasa YouTube after we do our classes. Kaya ayun, pinagpupuyatan po natin yan hanggang sa gabi. Ini-edit po natin po yan kasi mahirap naman po kung i-upload natin na medyo maraming mga gaps. So, ini-edit natin yan, saka natin in-upload. Kaya if anyway, in any way, hindi nyo po may nami-miss out po kayo, pakisilip lang po sa ating YouTube channel na Benji Eugenio LMT. And then, andun po, may ginawa tayong page na 2024 LMT training. So mayroon po tayong ginawang po doon na channel for that, no? So lahat po papasok po doon sa channel na 'yon. Although yung iba kasi na ipasok ko sa ibang mga channels na generic na channels ng AUSA, pero gumawa ako specifically para sa 2024 LMT batch group. And then gusto ko lang din po i-announce na yung regarding po sa manual, I have a few books left here. Ang tulad ng sinabi ko po, first come, first serve, yung mga nauna po nag-settle ng kanilang payment para sa LVC delivery ay sila po una nating mapapadalhan. And then we hope and pray na darating yung bagong batch coming from UP Manila. Doon po tayo nagpapagawa ng ating manual. And then we will distribute it to you according again to the first come, first serve basis arrangement natin. Okay. So, yeah, in the past, napag-usapan na natin history ng massage. We also have discussed about the effects of massage. If you remember, we have two. We have the physiological and the psychological or the miscellaneous effects. And then, generally, pag sinabi nating physiological, ito yung ma-effect sa katawan ng tao. And then, napag-usapan din natin yung pagdating naman sa psychological, no, yung we feel good. No, after receiving a good massage, we feel good to ourselves, and then of course masarap yung tulog, yung mga ganun. So there are so many benefits, no, so many wonderful effect ng ating pagmamasahe, lalo na pag ginagawa natin ito na ika nga yung pagmamasahe na yan ay nagmumula sa ating puso. No, coming from our heart. Okay, so ayun po. And then for today, ang atin namang pag-usapan ay indications. And in a little while, before I go into that, malinaw naman po sa atin, no, yung nung pinag-usapan natin yung mga katawagan ng mga iba't iba mga terms. Pag sinabi nating indication, based ito sa understanding na binigay sa atin ng DOH, pag sinabing indication, it has something to do with what is being prescribed. Okay? Kung ano yung nire-recommenda ng DOH pagdating sa mga different conditions, specific conditions at that, no? Ano yung mga yon, no? And then mahalaga din po to na maintindihan ninyo at ika nga ma-internalize nyo na maigi para kasi minsan ito yung mga pugi points, no? Ika nga doon sa oral practical exam na pagka tinanong ka, where is this indicated for, no? Pagka ganun, madali nating masagot. Okay, so there you are. Ito yung sinasabi nating indication. Now, in the other hand, sa kabilang bahagi naman, meron tayong tinatawag na contraindication.
no, contraindication. Ang ibig sabihin ng contraindication, kung mayroong nire-recommend ang DOH na mga conditions wherein massage is appropriate, is proper, no, karapat dapat gawin, meron naman tayong pag-aaralan na contraindication. Ibig sabihin nun, hindi siya recommended. Hindi siya iminumungkahi. And for simple reason na maaring magkakaroon ito ng adverse effect. No? Meron sa mga epekto na hindi natin maiiwasan. Kaya, yun nga, gusto kong linawin sa lahat na ang masahe, although talagang grabe yung benefit na ma-enjoy natin, mayroon din sa mga ika nga, mga elements na hindi pwede. Okay? So ganun po 'yon. Okay? So with that note, tutungo tayo ngayon dito sa okay, 'yun. Ang tanong dito, when is massage indicated and why? Bakit? Okay, 'yan. So massage is indicated in various situations for also a variety of reasons. Bakit kaya? Okay? For the simple reason na ang masahe, ika nga natin na this is uh, marami siyang benefit, no? Na napag-aralan natin, napakaraming benefit, and then it is nowadays sa panahon natin ngayon very accessible, no? And then also affordable. Kaya when I went to Ipil Zamboanga, Zamboanga Sibugay, napansin ko it's a far-flung municipality, pero makikita mo ang daming mga spa na nandoon, no, sa area nila ni Donna. So wherever you go right now, wherever you go, andoon sa mga lalo na sa mga urban cities, no, o mga urban areas, mga cities like those. So marami po siya. Okay, and then now, when we talk about the indication, ito po yung ating mapapansin dito. Ang unang-unang kung saan indicated yung pagmamasahe, no? Which selling point natin sa ating client kung ang tao ay dumadaan sa anxiety. Yan. Okay. Ano ibig sabihin ng anxiety? Minsan yung may mga instances na sa dami ng mga, alam mo panahon natin ngayon napaka toxic, no? Although sabi nga ng iba, ito na yung the best time to live, no? Kasi andyan na lalo na ngayon, no, yung mga high-tech na ng mga gadget natin. Alam mo yung mga cellphone na hawak-hawak natin ngayon, ito 'yon. Yung mga cellphone na ito, kahit na ordinaryong cellphone, yung technology na nasa cellphone, yung technology na yun na ginamit ng tao para makarating sa buwan. Totoo po 'yun, no? Yung technology na nasa cellphone. So ibig sabihin mo lang noon na talagang napaka-advance ng ating panahon. At dahil sa advance yung panahon natin, maraming tao hindi nakaka-catch up, no? Ako ganoon din ako minsan eh. No? Ilang taon na po akong nag-aral ng computer, no? Ilang taon na po akong actually nagsimula ako magkaroon ng interest sa computer sometime nung nasa ampunan pa ako, bahay ampunan pa ako nagtatrabaho. Ah, bumili ako nung second hand na yung mga ano pa, yung mga DOS yung ginagamit doon sa computer na yon, no? And then through that, second hand lang yung ginamit kong computer, yung desktop computer, and then hanggang sa ngayon. Awa ng Diyos, we were able to come out with this online training program, training platform na hindi ko inaral mula sa isang formal schooling. Pero ano lang to, yung sariling study lang talaga, no? Anyway, so what we're saying here, because of these changes, because of this development, minsan yung tao hindi maka-catch up, tayo hindi minsan maka-catch up, no? Hirap tayo kaya nagkakaroon tayo ng anxiety. Yan, no? Hindi kinakabahan tayo, hindi natin alam kung ano o anong gagawin natin because of this many things that are happening in our environment. Okay. Ang sumunod naman ay depression. Ayan. Malimit natin 'to maririnig. Depression often or in some cases, ito yung naglilit sa tao pang mag-suicide. Oo, kasi ano na eh, yung lumong-lumo na siya eh, no? Parang walang pag-asa sa buhay. 'Yun. Kamakailan lang, 'di ba, meron tayong isang batikang artista na 'yan, he shoot himself, no? 'Yun dahilan po nung trinace po ng mga kaanak that even some psychologists have said na 'yun ay triggered because of depression, no? So 'yun po yung mga
kung saan indicated po yung massage. Yung pangatlo naman ay yung insomnia, yung hindi pagkatulog. Now, when you say hindi pagkatulog, hindi lang po ito yung nangyari na iniwanan siya ng jowa niya at hindi nakatulog ng ilang araw. Hindi po insomnia po ang tawag doon, ha. Hindi po insomnia. Ang tawag po doon ay ano po yun? Ano po yun? Hindi lang makakain, hindi makatulog. Because of pag-ibig. Ayan. Okay. So insomnia is kind of a medical condition na umaabot ng months and years, no? Talagang taon po ang binubuno po nung insomnia na 'yan, no, na yung tao either hindi makatulog or magising sa gabi, hindi mahirap nang bumalik sa tulog, yung gano'n ano, or kung makatulog man ano lang, no, parang tulog manok, yung gano'n. So, mayroong problema sa pagtulog. Kaya sabi ng DOH, ang massage ay isa sa pinakamabisang paraan upang i-address ang insomnia. Okay? Ang sumunod naman, lumbago. Ano yung lumbago? Yung pagkakaroon ng pain sa may lumbar, no? Sa may lumbar dito sa bewang, no? Sa lumbar area, ika nga, no? Where is that? So, looking here sa ating model, dito, no? Andito po yung ano na yan, no? Yung pain, yung lumbago o lumbar dito sa lumbar. May pain po yan. Kaya yun, sabi ng DOH, pwedeng-pwede po ang masahe. Okay? The next one is myalgia. Myalgia. Okay. So ano yung myalgia? Yun yung pananakit ng kalamnan. Again, it has something to do with the muscles. Ito yun. Ito yung mga muscle areas na to. No? So, ayan. So may kinalaman po siya sa pananakit ng kalamnan at kung titingnan natin ito ay normally nangyayari doon sa mga kaibigan natin na medyo nag-a-advance na ng kanilang mga edad. Okay? Advancing in age. Okay. So we have here the five. The next one is myfacial syndrome or MPS, no? Ito din again pananakit ng kalamnan, no? But that here says that this is locally yung area po niyan ay nasa isang localized po 'yon, no? Yung MPS na 'yan. Okay? And then ang sumunod naman ay neuralgia, no? Ito naman ay has something to do with the nerves, no? Yung pakiramdam na parang tusok-tusok, no? Na pananakit ng ugat. Pananakit. Oh, yan. Hindi pananagit, ah. Mali po, sorry. Okay, neuralgia. And then, of course, ang sumunod naman ay paralysis, no? Yung pagkalumpo. Okay? Pwede din po siyang Bell's palsy, the paralysis dito sa may mukha, no? Pwede po yan, no? And then, ang sumunod naman ay sciatica or sciatic nerve inflammation. Okay? So, yung sciatica naman, dito banda, sa bandang likuran, sa may dito sa hips yan, pag ano pa-cross yan sa leg pababa, no? Sciatica. Later, pag-uusapan natin, no, makikita natin dyan, and then yung pag-uusapan yung about doon sa anatomy and physiology. Okay, ang panghuli naman ay pre and post stress syndrome. Ano yung pre and post stress syndrome? Kapag ang tao ay dumaan sa isang matinding what's this parang trauma, yung gano'n, no? Ang masahe daw ay indicated before or even after ito mangyari, no? Parang remedial measure, ika nga, no? So, yun, shoot na shoot po doon ang masahe. These are the elements na sinasabi po ng DOH na pwede po, indicated po ang pagmamasahe. Ulitin ko po, balikan po natin. Yun, nabanggit natin may facial syndrome, MPS, neuralgia, paralysis, sciatica, pre and post-stress syndrome, and then anxiety, pagkabahala, depression, lumbago, insomnia, myalgia. Okay, so there you are. Yun po ang tandaan po natin, ano? Ah, ika nga, nabanggit ko kanina, selling point natin yan kapag may client po tayo, may ganeng condition, madali nating ma-shoot itong mga bagay na ito bilang mga ano to, candidate sila for massage. Okay. Sunod naman, ayan, tutungo na tayo sa ang ating pag-uusap patungkol sa contraindications. Okay. Ano naman ang contraindications?
Okay, tulad na nabanggit natin kanina, pag sinabing kontra, ito ay against. Against what? Ayan. Against doon sa opposite ito ng nabanggit natin na indication, no? Kung saan ay nire-recommend po yung pagmamasahe. Now, it says here, contraindication may vary depending on the individual and their health conditions. So, pwede po siyang pwede po siyang kung ika nga, depende po sa individual, depende po sa kanyang kondisyon. Pero yung ating tatalakayin in a little while ay yung mga generally contraindicated na mga bagay because the others, lalo na yung medical conditions na sinasabi, doktor lamang po ang makapagpaliwanag po patungkol po doon, no? Okay. Ano po yung generally contraindicated na mga health conditions? Okay. Number one, andito sa list natin, infection. Okay. Lahat ng uri po na infection. And then fever, may lagnat. Okay. Iba't ibang uri ng sumunod naman, iba't ibang uri ng mga skin conditions. And then kung yun yung mga injuries o yung mga fractures, no? Hindi pwede po, and then cancer, no? So generally ito po yung mga bagay na kung saan ay hindi po indicated or hindi po nire-recommend ng kagawaran ng pangkalusugan ang pagmamasahe. Okay. So tuloy tayo. Ngayon, ito. Mayroong gagawin tayong pag-uusap patungkol doon sa ano yung contraindications at ano naman yung dalawang contraindications. We have the two categories here na pag sinabi natin, isa na yung locally contraindicated at yung isa naman ay absolutely or systematically contraindicated. No? So, ayan po. So, ayun, alamin natin kung ano yung difference ng dalawa at bakit mahalaga po malaman natin yung kanilang pagkakaiba. Of course, when it comes to the term itself, pag sinabing locally, isang local area, no? Yan. Ito yung isang kaibigan natin. Okay. Pare, ito. Pag sinabing locally contraindicated, dito lang sa area ang affected. Okay? So what we're saying here is pag locally contraindicated, dito di pwede, but pwede siyang gawin yung treatment doon sa the rest of the part of the body, no? So ganon. Ayan. Ayan. Okay. So now, when you talk about when you hear the term absolutely contraindicated, no? Madalit sabi, buo, whole body, no? Irregardless kung ano yung ano niya, kung saan nangyari, kung saan mayroong problema, yan. Hindi pa pwede, no? Katulad na banggit natin kanina, like cancer, that's one specific example. Pag sinabi natin cancer, hindi pa pwede po masahin yung client. Why? Because mayroon tayong tinatawag na yung ano yon? Nasa dila ko na pagka minasahe mo lalo nag-i-spread yung cancerous cells, no? Nasa dila ko po yung term na yon. So yun po ang dahilan isa sa dahilan kung bakit hindi po indicated ang massage. Ayan. Okay. So ngayon tutungo tayo sa example po ng locally contraindicated. Sa susunod na presentation natin, talagang himay-himayin natin. Pero ito yung mga example lang po no, ng locally kasi madami-dami po yun. Okay, madami-dami po. Abdominal diastasis, kalakihan ng tiyan. Yan, hindi po pwede po. Abnormal lumps, no? Yung mga bukol-bukol na hindi pangkaraniwan, yan po ay locally contraindicated, no? Hindi po pwede po. Acne, yan, yung acne, yung acne vulgaris, yung acne sa puka ng mga clients natin, hindi po pwede po 'yon. Athlete's foot, tinea pedis, foot ringworm, yan. In other words, yun yung tinatawag na bony, hindi po pwede. Okay? And then what else? Let's continue on sa ating pag-aaral ng contraindications. Kanina may pahapyaw na po tayong discussion. No? Nakita na po natin kung saan po ay hindi po recommended ang ng DOH yung yung pagmamasahe. Dito mo nag-chat nag-message
si Albert, Albert sa chat box, sabi niya bawal. Oh, tama po. Pero kung ako tatanungin, hanggat maaari ay kung gamitin po yung term na bawal. Alam naman po natin kung may mga biro-biroan daw po eh. Pag sinabi daw bawal eh, ito daw ay ano, ito daw ay paawain. Okay. Okay. Yeah. Tuloy tayo. Okay, sige po. Balikan na lang po natin. Yeah, this one is medyo mas ano na po siya no, mas detailed no when it comes to the locally contraindications at brace for yourself, marami-rami po to. Okay, as I said, paki-note lang po while you don't have yet your manual, paki-note lang po yung ating mga ano dito, yung mga terms na gagamitin natin, but like I said, importante lang na balik-balikan natin to later on para magkaroon tayo ng familiarity no pagdating sa DOH examination. Okay. So, ayun, nabanggit natin kanina abdominal diastasis, the separation of the rectus abdomini muscles during and after pregnancy. So, ang tanong, si Juan ba pwede magkaroon ng abdominal diastasis? Okay. Okay. So ako nang sasagot. Of course, hindi pwede, no? Kasi ang sabi nga rito is yung abdominal diastasis, yung pag-float ng tiyan ay ito po ay concerning doon sa mga kababaihan sa kanilang ano pagdadalang tao after, no? After silang nagdalang tao. Ang sumunod naman is abnormal lumps. Ito, pwede yung lalaki-lalakihan po dito, no? So, hindi po, ano po, ibig sabihin ng abnormal, hindi po normal yung mga lumps, yung mga bukol na yan, no? Kaya, uh, there are times naman na benign, ika nga, no? Pag sinabing benign, hindi, ano po, wala po siyang hindi po delikado, ayun, but just the same, no? Pagka hindi po karaniwang lumps po yan o bukol po yan, pag tayo nagmamasahe, iwas-iwasan po natin, no? Iwas-iwasan po natin. Okay. The next one is, tingnan natin, acne vulgaris. Ayan. Okay? So, yung mga pimples, saan sa matagpuan? Matagpuan sa mukha, minsan sa dibdib, at minsan naman nasa bandang likuran. No? Kaya, uh, personally, pagka medyo malilinggit pa lang naman yung mga pimples na yan, wala naman akong quarrel, no? Walang problema. Pero kung yung kanyang presence ay medyo talagang medyo malalaki, no? Medyo kakaiba yung kanyang bukol na sinasabi, then yun no, yun nga po, no. If I were to be asked, yun yung dapat natin iwasan. Ang sumunod naman, athlete's foot, common fungus infection between the toes. Ito po ay makati-kati, no? Yung mga buni, yung ganon. And then, meron po siyang soreness na sinasabi. Okay? The next one is blister. Pagkakaroon ng local swelling sa balat at meron siyang watery fluid, no? Ang dahilan po niyan ay paltos yung tawag no, no? Yung ganon, paltos pa. Oo, yung blister na yan. Dahilan po yan so minsan sa irritation, no? Kapag ako minsan pag nagmamartilyo ako ng matagal, hindi naman ako talaga bihasa sa pagmamartilyo, minsan nagkakaroon ng blister, no? Even yung paggagamit ng mga mga shovels and things like those. Kasi ang nagkakaroon po siya pupudos po siya ng watery fluid, kaya yun po, iwasan po natin sa ating pagmamasahe. The next one is bruise. Okay. Ano naman yung mga bruise? Ito yung contusion, ito yung pantal, no, na nangyayari kapag ka nagkaroon po ng uh, nabugbog ka, nasuntok ka, no, at nagkaroon ng or nasampal ka sa mukha, nagkaroon ng
ng bruise sa mukha mo, yun po no, yun po yung dahilan po noon iwasan po natin po yun no sapagkat hindi po yan nire-recommenda po ng DOH na gawin po natin. Burns naturalmente pag may sunog no is either nasa first degree, second degree no na burn na yan iwasan po natin no. Ito yung injury doon sa ano sa tissue na maring dahilan po niyan ay maring sa sunog sa to yung ano yung apoy, pwede din po yung chemicals, pwede din po through electricity or even radiation. Okay? The next one is ito yung tinatawag na decubitus ulcers. Ayan. Ano yung decubitus ulcers? These are damage to an area of the skin caused by constant pressure on the area for a long time. Uh, Bed sore, parang ganun po, no? Na pagtagal po na nakaano siya, nakakontak siya ng ganun, nagko-cause po siya ng ng damage dun sa area and then ito po yung naging ano po niya no, na yung kanya naging larawan. Ito po no, decubitus ulcer o ito yung bed sore ika nga. Okay. Karaniwan nangyayari po sa mga pasyente na matagal na ang bedridden, no? Ito po ay ah, lumalabas po sa kanilang ganung kondisyon. Folliculitis is a common skin condition that happens when hair or hair follicles became inflamed. In other words, ito po yung pigsa. Ayan. So, if you see the presence of the pigsa doon sa inyong client, huwag niyo pong galawin po yung client na yon kasi po it is contraindicated, locally contraindicated. Yan, fracture, pag may bali, broken bone, the same as crack or break, no? Kung may trauma, nagkaroon ng fracture, ayun, wag nating masahiin po yung pasyente given that kind of condition. Furuncle carbuncle. Okay. In other words, pigsa pa rin. Yung technical term niya lang ito ay ika nga skin abscess caused by staphylococcal infection which involves hair follicle and the surrounding tissue. Ayan, medyo nag-advance na tayo ng konti. Hindi pa natin natalakay po yung microbiology and pathology pero huwag kayong mag-alala, hindi naman po talaga ano po yun, no? Talagang malaliman yung ating discussion on that. But yun nga, tulad ng sinabi natin, ito po ay isang uri po ng viral or ng bacterial infection na kung saan ay nagkukos siya ng ganitong pigsa. Okay? And then herpes simplex, yan, this is a contagious viral disease caused by what? Caused by a herpes simplex virus. So viral infection po siya. So as you can see here, yan po yung kanyang larawan. Kapag ganyan po yung kanyang mapansin natin sa ating client, huwag po nating galawin, but we can do otherwise. Pero I don't know, pero di ba siguro somewhere maririnig niyo pagka viral ang disease, highly contagious po yan, no? I just don't understand bakit nag-fall siya under sa locally contraindicated. No, it could have been systematically or absolutely contraindicated. Okay. So, local inflammation usually resorts o may inflammation pero sa isang area lang, locally contraindicated. Katulad ng sinabi natin kanina dito, kapag ang infection or ang inflammation ay nasa area na to, then you could massage in the other part of the body. Okay? Open wound, sugat, yon, hindi po recommended, no? Again, this is locally contraindicated kapag may sugat tayo na-encounter. Phlebitis, ito naman ay yung pamamaga ng ugat o inflammation ng ugat. So, this is a medical condition actually na hindi natin alam pero kung ano po, given the condition na ganyan, hindi po siya pwede. But just the same kapag may mga abnormalities lang naman, no, as tingin ko, yun po yung maging palatandaan po natin. Okay. Pantal sa balat, shingles. Shingles is a painful, usually itchy rash that develops on one side of the face or body. No? So isa-isang area po siya at nagkaroon ng pantal-pantal, yung shingles, ang tawag po ng medical term po niyan,
Yun po, kailangan po nating iwasan. Huwag natin pong masayin yung ating client on that. Another one which is very, very common is yung varicose veins. Now, let me clarify. Pag sinabi nating varicose veins in this instance, kinakailangan po yung talagang nakaulbo. No? Hindi po pwede yung, hindi po nangahulugan na pagka may sign lang ng konting varicose vein, hindi po pwedeng masayin. Pwede po yun. Kaya lang po yung sinasabi po natin dito, I think and I hope, yun. Pero tingin ko yun naman yung ibig sabihin ng DOH. Ito na po yung talagang nakaulbo na siya, no? Yung talagang yung ugat na yun ay talagang grabe na yung kanyang pagkaano, no? Spider vein, tama ba yun? Spider vein ang tawag noon, no? Yung grabe na yung labas niya. No, yun po yung iwasan po natin. Pero pagka medyo maliit-liit pa po, I don't think maging problema po yun. Okay? Ayan, akulugo. Bakit po hindi pwede? Sapagkat una sa lahat, ang kulugo ay viral. Okay, viral po yan. It's caused by a virus, kaya ingatan po natin. Yun, just the same, pag napansin nyo po, ingatan nyo po yung area na yon, no? Kasi po, isang bagay po ay ito ay nakakahawa. Okay. Ayan, so yun po yung mga illustrated example po ng locally contraindicated. And here we go, punta na po tayo ngayon sa absolutely contraindicated. Again, makikita natin po yung mga images po ng mga ika nga sabi ng DOH locally, absolutely, no, absolutely or systematically contraindicated. Sa example, na napansin nyo either of the two na term, no, pagka absolute tsaka yung systematically iisa lang ang ibig sabihin po noon. Ibig sabihin po noon buong katawan ng tao, no? Buong katawan ng tao. Okay. Ang una-una dito makikita natin na halimbawa ng absolutely contraindicated ay cardiac arrest. Okay. Ano po yung cardiac arrest? Cardiac arrest is sometimes called as the MI or myocardial infarction. Ito ay nangyayari kung ang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ayan. Okay? Yung pagtibok na yan ay ano na po, no? Kumbaga talagang tumigil siyang bigla. Yung gano'n, no? So, for one reason or the other, tumigil siya. Absolutely po, hindi pwedeng masahin yung client, no? Kasi delikado po yung kanong kondisyon. Sumunod naman ay yung bulutong tubig or chicken pox. No? These are each a rush of spots that look like blisters and it appear to all the body and normally caused by a virus. Ayan. So pag ang bulutong tubig na encounter nyo po sa inyong client, no way. Huwag nyo pong masahin yung client na yon. The next one is contact dermatitis. It's a form of eczema triggered by contact with a particular substance originating outside the body. Okay. So, kapag ang client natin ay may garong eczema, as you can see here, this is an illustration of that one. Again, parang ano no, parang mayroon siyang reddish na ano na ang tawag noon, protrusion, no? 'Yon. Iwasan po natin po 'yon, no? It's matatagpuan po natin sa ika nga yung superficial part no sa ibabaw po ng bahagi ng balat ng ating client. Ayan. Fever. Fever is a temporary increase in the body temperature in response to a disease or illness. So ano po ang normal body temperature? Ayan, hindi po yan. Ang normal is 35.5, 35.5 thereabouts. And then, kapag umabot na po ng 37.8 degrees Celsius, that means ito ay lagnat. Okay, fever na po yung category na yon. Now, some people, some people who are yung tinatawag natin na manghihilot, may mga arguments sila dito eh. No? Ang sabi nila, yung lagnat na yan ay kaya nilang pababain sa pamamagitan ng kanilang masahe. No? Medyo kabado ako sa ganung mga assumptions. Okay? Kasi ang fever is tulad ng sinabi dito, dahilan po yan ng mga mikrobyo. No? Hindi po yan basta lang nagkaroon ka ng ganung lagnat. No? Dahilan po yan ng mikrobyo or in other words, symptom. It's a symptom. Sintomas po yan
no? Na ibig sabihin may nangyayari pong hindi normal sa katawan ng tao kaya tumataas yung kanyang body temperature. Actually, it's an indicator na nagpapatunay na may problema sa katawan ng tao. Kaya ang tao na yan ay kinakailangan po ng, well, natural, minsan pahinga or medical attention, pero never po niya kailangan ang masahe. Okay? So, absolutely contraindicated. German measles. Ayan, this is a highly contagious viral disease that is caused by a virus. At ang tawag ng virus na ito ay rubella. At ito ay nai-spread, no, sa pamamagitan ng mga discharges, no, yung mga uhog, no, na lumalabas do sa ilong, okay, sa lalamunan, o yung mga ano yun sa pamamagitan ng dura minsan, no, ng isang tao na infected. Okay? So, ayun po, hindi po pwede. Sumunod naman, gout. Ayan. So, a gout is a form of arthritis that causes severe pain and swelling on the joints, no? Severe, okay? So, ito ay na-aggravate, no, lalo na sa mga tao na may advanced na yung kanilang edad at mahilig kumain ng mga laman loob, no, yung mga laman loob. Kaya yun po, no, delikado po siya. Kaya dito po sabi po ng DOH, hindi po pwedeng masayin ang tao. Meron siyang acute arthritis or in other words, ang tawag diyan ay gout. Okay? Hepatitis. Yan. Hepatitis is lalo na kung nasa acute stage, no? Hindi po siya nire-recommend na ang patient na may ganung condition, hindi pwedeng masayin. Oh, sapagkat affected po niyan yung kanyang liver, and then yun nga po, no, tulad sinasabi po natin, pwede po magko-cause ng other underlying conditions, or it will worsen the condition of the patient, no? So yung inflammation na yan po ay napakadelikado. Okay. Hypertension, ayan. Alam nyo ba na sa totoong buhay may namamatay sa masahe because of this? Okay. Totoo po 'yon. Ako naranasan ko na po 'yan. Although hindi ko na, no, not me, hindi po ako yung yung nagmasahe. Ah, I had this experience one time sa Quezon Avenue, sa Quezon City, no. Nandun pa yung ating training center nung araw. Isang ano yun, it's one Saturday na may kumakatok doon sa pintuan ng school, no, sa office. And then when I tried to find out why, to check on it, nalaman ko may isang mama nagko-complain, no, na talagang nagwawala. Kasi ang kanyang reklamo, may kaanak daw siya na namatay at akala niya doon mismo sa area na kung saan nandoon yung ating school, no? Kasi ano yun eh, no, yung sa signage natin kasi nung araw may nakalagay po na shiatsu, ganun ganon. So akala niya doon po nagpamasahe. Ano ang complaint? Kung complaint po ng mama, namatay yung client kasi namasahe daw sa isang spa. Ayan. And then later on, napag-alaman po natin na because of hindi naman ano, pero para lang nakuha ko lang na information is hinahagod daw sa liig, no? Kaya namatay yung client. So, definitely ang issue po niyan ay hypertension. Okay? Kaya pag yung client po natin ay nagpamasahe at the onset ay siya ng pain somewhere sa kanyang batok, no? And then pag nalaman po ninyo na siya ay hypertensive, ibig sabihin nun, hindi normal yung kanyang blood pressure at most of the time, at may sakit po na nararamdaman sa kanyang batok. That means, wag na wag niyong galawin. Kasi po, maaring todo na yung hypertension niya, at pag minasabi mo yung kanyang batok, which he loves it so much to be what? To be parang ma-relieve yung pain na yan, ay magputukan po yung mga blood vessels at magkakaroon po ng internal hemorrhage. Mamamatay po yung client. Okay? So, ang ano lang naman dyan, later on, kung tatalakay na niya ni Doc Weng, later malalaman natin na yung normal, may mga normal kasi, di ba? Sa bawat individual sa atin, may mga normal range tayo when it comes to the blood pressure. The normal range is 190. No? It's sorry,
Not 190. It's 120 over 80 or over 90. So thereabouts lang po naglalaro po yon. Kaya pag tumaas po siya, kung ang normal niya ay 120, umabot siya ng 140, 160, even 200, yan po, hypertensive na yon. Hypertension na po yon. Never, never. Wag nating galawin po yung patient in that kind of condition. Okay, flu or influenza, it's a highly infectious disease that attacks cells in the upper respiratory tract. Ayan po, nagkakaroon po ng flu or ng lagnat, no? Yun po yung isa sa mga symptom po nun. Huwag po nating masahiin, no? Ayan. Okay. Siguro po narinig nyo na po ito, no? Natural po, hindi naman po pwede nating masahin yung mga patients natin na may mga lisa, yung may mga kuto. Eh, hindi mo naman nakikita yon, di ba? Okay? Normally, wala naman sigurong client magdi-declare nun. Wala, wala. Ay, ma'am, sir, pamasas ako, sir. At by the way, sir, meron po akong makuto ha. Andito po siya. Ingat-ingat lang po. Yung, wala naman sigurong ganun, ano. Pero, just the same, kapag nalaman po natin yung client ay mayroon pong kuto, may lisa na lumayo-layo na po kayo doon, no? Kasi talagang delikado po. Mahawaan po yung mga linin na yan and everything, no? Yung therapist, mahawaan din po. Pag uwi ng bahay, niyakap-yakap niyo yung kanyang pinakamamahal na anak. Delikado po yun, no? So, again, highly contraindicated. Absolutely contraindicated. Okay, liver cirrhosis, no? A condition in which the liver is scarred and permanently damaged. Okay? So, ayan, minsan kasi yung may mga ibang kababayan tayo, 'di ba, mahilig uminom at yung pag-inom nila talagang hindi inom na normal na inom kundi yung talagang tungga ng ganon, eh natatamaan po yung kanilang mga liver, no? Kaya ayun, paano natin ma-determine yung mata ng ating client? Ito, nakikita natin, yellowish. Kaya ayun, pag tinitigan mo yung client mo ng ganon, hindi pula yung hindi naman pula, no? Hindi yung normal na eye pupil na yung mata niya makikita mo na instead of the normal na white na ganon is yellowish, and that means meron siyang condition kinakailangan nating iwasan. So, wag nating masahin yung client. Migraine is a headache that causes severe throbbing pain or pulsing sensation, usually on one side of the brain. No? Migraine, hindi lang siya normal na headache, pero dito po sabi doon severe, no? Talagang malala. At yung severity niyan ay meron pang kasabang throbbing pain. Ibig sabihin nun talagang yung dug yung gano'n, no? Grabe yung kanyang pain na nararamdaman, no? I don't know, I haven't experienced that one. Pasalamat tayo sa Diyos. Pero yun po, wag natin masahin po yung client na who's going through that condition. Sclerosis, also known as the MS, is a condition that affect the brain and spinal cord, causing a wide range of potential symptoms. So maraming problema po ang sclerosis na yan. Okay? Multiple sclerosis, no? So kailangan po dapat yung client ay hindi po natin masahiin, no? Lalo na pag may mga ganyang condition. Okay? Yan. Ang sumunod naman ay Beke, no? Mumps is a viral disease caused by a paramyxovirus. Hirap kasi. Paramyxovirus characterized by swollen salivary glands on the side of the face. Pasensya na po yung spelling. Medyo tumalon-talon po yung mga letra. Okay? So yung beke, no? Swelling, no? Nandito po sa gilid po ng muka. Yan. Natural, pag nakita mo na hindi normal, tanungin mo sa client, sir, kumusta po? Ano pong nangyari po sa mukha niyo, no? Ayan, pag binanggit niya po, pasensya na, may beki ako ngayon. Yun po, no? Iwas-iwas, wag nating masayain yung client. Pneumonia, lalo na po sa acute stage, no? Yung inflammation doon sa air sacs, sa lalamunan, sa baga ng client natin, no? So,
Yun po, another condition na sabi po ng kagawaran ng pangkalusugan, this is or it is absolutely contraindicated. Ayan. Of course, infectious diseases, any form of infectious disease. Well, ang iba nabanggit na natin kanina, kapag ang sitwasyon o ang kanyang kondisyon, ang kanyang karamdaman ay nakakahawa, no? Yan, that's one thing na hindi natin pwedeng masayin yung ating client. Okay. Okay, so there you are. Kunti lang, di ba? Kunti lang. Okay, so nakita na po natin yung mga iba't ibang mga conditions na ika nga ng DOH absolutely contraindicated, no? Earlier we have discussed about doon sa locally contraindicated, and then napag-usapan din natin yung absolutely contraindicated, and that means yun yung dapat nating pakaingatan because marami pong mga effect po, no, kung sakasakali po, lalo na kung ah, absolutely contraindicated na halimbawa yung cancer, naalala ko na yung term na metastasize. No, metastasize, ibig sabihin ng metastasize lalong yung cancerous cells ay kumakain doon sa mga selula na healthy, no? Kaya yun po yan, nagme-metastasize, no? Kumakalat po yan. Yun po. Kaya tulad nung binanggit po natin, 'di ba? Ang konsepto ni Per Henry Kling na masahe is yung hagod na patungo saan? Patungo sa heart, patungo sa puso. Okay? Kaya yun po yung unang-unang dapat papasa sa isip natin kapag ang client humingi ng Swedish massage. That means yung hagod po natin patungo po doon sa puso. It has something to do with the blood circulation. Okay? Pagdaloy po ng dugo. Kaya hindi ka katakataka kapag ang client natin ay mayroon siyang ah, na karamdaman katulad ng cancer, minasahe natin na minasahe sa galing ng hagod natin, no? Sa sarap ng hagod natin at ito ay kumalat, no? Because yun nga, lalong napabilis yung pag-circulate ng dugo at yung mga selula na affected ng cancer, kakainin po niya lahat po ng kanyang madaraanan. Kaya mapapaaga po ang buhay ng ating client. Okay? So, so unless kung kayo ay may kagalit at yung client ay kagalit nyo, yung gano'n, no? Yan. Ikaw na mag-volunteer sa kanya, masahin mo siya, no? Kasi nasa first level or first stage cancer. Pero wag niyo naman gagawin po yon. Kasalanan po sa Diyos yan. Okay? Okay? Ipasa Diyos niyo na lang kung ano man yung mayroon ka sa kanya or patawarin mo lang siya. Hindi po pwede po yung gano'n na, oh, ako na, volunteer ako. Magaling ako magmasahe, mamasahin kita. Masarap yung aking masahe. Pero at the back of your mind, alam mo naman, na delikado po yon. Kaya kapatid, wag na wag mong gagawin. Okay? So at this point in time, I'm done with our presentation ng ating indications sa contraindications. I would like to entertain some questions. If you have anything to ask, kindly raise your hand and then tingnan natin. We will try our best to answer your questions. Okay? Anyone? Sige si Che. Sandali, Che ha. I-unmute kita, Che. Ayan. Che, paki-unmute mo rin yung sarili mo. Ayan, go ahead, Che. Anong tanong mo? Okay, sir. Good morning. Good afternoon. Bali na lang ko question regarding diri sa yung may pigsa. Opo. Banda. Kapigsa, So, if ever sir may pigsa ang isang tao, usually nasa likod, sa paa, pwede ba siya i-massage sa likod? Ano yung sinabi natin kanina? Saan nagfo-fall yung boil? Locally or indicate? Absolutely. Locally. Ha? Locally siya, sir? Si Rosa, saan siya nagfo-fall, Rosa?
Rosa, saan nagfo-fall ang pigsa? I-unmute mo sarili mo. O si Richard na lang. Richard, saan nagfo-fall ang pigsa? Locally or absolutely contraindicated? Ah, okay. Lutong na ito siya. O asa man nagfo-fall ang pigsa? Sa locally indication, sir. Locally contraindicated. Oh, indicated. Okay. Pag sinabi natin, di ba, malinaw sa atin, kapag ka locally contraindicated, that means you massage doon sa area na Affected lang. yes. Huwag mo masahin yung area affected. Dili Okay? guys, sorry. Dili affected. So, dili ni mo hilabtan. No? Kaya mo ang Ah. client din mo nga, hiluta rabi ang ako nga pigsa na. Dili na sa pwede, no? Hindi pa pwede po 'yon. So that means again, ang ano lang natin, ang balanse natin dito is minsan kasi pagka ang condition ay medical, may ang doktor nagsasabi na siya, no? O client, ano wag kang magpamasahe kasi medyo lalala yung sitwasyon kapag ganun, no? That is given pag medical yung condition. But yung pigsa naman na yan, depende rin po kasi. Minsan may yung severity, yung minsan kasi maliit lang yung pigsa, no? Yung iba naman talagang grabe yung boil na yan, yung pigsa na yan. Yun po yun na pag alarming naman, alam niyo na yon, no? Wag yung gagalawin. Kaya ang ika nga sa English, ang judgment call nasa inyo bilang massage therapist. No? Kaya tingnan niyo maigi yung condition ng client. Okay? Kung kaya pa yan, okay, iwasan. Pero kung sa tingin mo malala yung condition, mas maigi na you refrain from giving massage and then i-refer mo na lang yan sa isang physician, sa isang doktor, kasi mas alam nila yung condition. Okay? So, laging two-way lagi yan eh. It's either kayo ang affected, mahawak kayo, or yung client ninyo ay lalala yung kanyang situation. Okay? So, ganun lang po, Che, yung ating gawin. Apa, sir. Oo. Oo. Ang ano lang dito, ang rule of thumb is when you're in doubt, don't attack, no? When you're in doubt, kung may pagdududa ka, atras. Ayun lang po 'yon, no? Para safe po tayo. Lahat po ng gagawin po natin, lalo kung may license po kayo, talaga yung tingnan nyo. Pagka mayroon kayong palpak na nagawa at nireklamo kayo, yari yung inyong lisensya, no? Yari yung inyong lisensya, kaya ingat po tayo. Kaya tama po yung tanong mo, nililinaw-linaw mo yung ganong bagay. Opo, sir. Next. Yan si Jerry si Galaxy Pro. Ngano Galaxy man mama? Imo ngalan. Si Galaxy. No, lihog ko no sorry nagbibisaya po ako para sa mga Tagalog po rito. Pakipalit nyo po yung pangalan ha. Iwasan po ninyo maglagay po ng ng pangalan ng inyong cellphone. Ilagay nyo po yung inyong buong pangalan sa screen ng inyong Zoom. Si Rosa kulang pa rin no, lagyan natin na apelyido kasi mamaya marami pong Rosa sa grupo kaya yung complete family name ilagay din po ninyo ha. Okay, si Jerilyn. Go ahead, Jerilyn. Yeah, Jerilyn, go ahead. Paano pag yung client, sir, may LBM? LBM. Opo. Okay. Sige, i-shoot ko yung tanong sa batch. Sa tingin nyo, pag may LBM, pwede bang masahiin? Si Angeline. Jerilyn, i-share natin sa klase ha, yung tanong ha. Sige po. Sige po. Angeline, ano sa tingin mo? Pwede po. Pwede po, sir. Opo. Basta may CR lang malapit. Ayun ang aking nasa isip eh. Kasi Ay, pag hindi. pang LBM, natatae po yan, tatakbo. Baka mamaya magdumi yan sa iyong sa iyong linen. Okay? So, Hindi po pwede, sir. ako naman, although hindi naman na-mention ng DOH, pero ang tingin ko lang dyan, di ba pag LBM nagdudumi yan, so mamaya tatakbo yun sa CR. Kung ang CR mo nandun sa kabilang bakod, di ba nagkakalat na siya doon habang tumatakbo.
no? Yun lang. So, ayun lang po. Ang akin na naman dyan is pag may LBM, mas maigi, i-recommend nyo na lang na magpahinga muna kasi magkakalat po yan. Oh. Mm-mm. Okay. Okay yun. Nasagot ko yon, Jerilyn. Okay, sir. Kasi Oh. may client kasi kami, sir, nung yung Oh. may LBM. Mm-mm. Laging ini-stop kasi yung pagmamassage eh. Kasi Oh, mayat maya natatai siguro. oh, Kasi yun nga. lumabas siya eh. Oh, Kaya okay lang. tinatanong ko, Okay sir, lang. kung Okay lang kung marunong siya magpigil. Eh kung hindi niya mapigilan, di ba? Pag tayo niyang ganun, lumabas na agad. O di perwisyo yun sa paglilinis. kaya Di nga, ba? sir. Opo. Oo. Opo. Eh, lalo na kung bagong-bago yung linen, eh di masaya. Oo. Oh, okay, sige, salamat, Cherilyn. Si Okay, Sheena, po. ang time check natin is almost, it's 1 o'clock, 1:01. So let's give in to one question coming from Sheena. Sheena, go ahead. She. Sir, paano Yes. po yung mga may kunwari, 'di ba, yung dysmenorrhea kasi parang wala po kasi akong nabasa dito sa absolute contraindication Oo, kung oo. saan siya magfo-fall. Kasi syempre sa Okay. mga matatanda ayaw daw nila baka lumakas po yung pagbi-bleed. Pero yung iba naman, relief sa kanila na namamasahe sila ng konting hagod kasi nag-i-improve daw yung nararamdaman. Okay. Yeah, that's a very good point, Sheena, no? Ganito po ang aking tingin lang po dyan. Kasi tulad ng sinabi natin, wala naman sa guidelines ng DOH yung dysmenorrhea. Pero sa aking karanasan, hindi ko naranasan yung hindi ko po naranasan yung dysmenorrhea. Pero sa aking na-encounter na ganong cases, may iba-iba po kasi yung reaction ang masahe sa taong may dysmenorrhea. No, yung tulad sinabi ni Shi na minsan yung ibang tao nare-relieve. Pero yung ibang tao nagkakaroon sila ng pantal-pantal. Yung gano'n, no? So may mga iba-ibang ano yan, iba-ibang um, effect doon sa tao pag minasaay mo yung ganong condition. Okay? Kaya mahalaga, ito para sa akin lang kaya mahalaga minsan yung meron kayong waiver. Kasi kapag ka nag-request siya na isang bagay na alam mo medyo alanganin, antimano, dapat ready na yung waiver mo, papirmahin mo na siya ng waiver kasi kung ano mangyari, 'di ba? Hindi mo na sagutin, no? Nandoon naka-indicate doon na hindi ka accountable kung ano yung mangyari sa kanya, no? Given the condition. Pero yung sa ano naman, doon sa case naman ng dysmenorrhea, mahalaga din 'yun na dapat alam mo kung kilala mo yung client mo at alam mo yung maging effect sa kanya ng massage, then go for it. Okay? Depende na 'yan. Pero kung totally stranger yung client mo at alam mo may ganung condition, eh hindi mo alam kung anong effect sa kanya eh, no? Minsan baka mamaya namamantal-mantal siya. Tapos pagdating ng araw, ibabarangay ka, irereklamo ka, no? Dahil sa masahe mo nagkaroon siya ng mga iba't ibang mga pantal. Yung gano'n, no? So, that depends on the client. But again, as I said, kapag hindi ka sigurado, i-ready mo na yung waiver mo, papirma mo yung client mo, and then pagka pinirma niya na yon na pumapayag siya at hindi ka maging accountable sa mangyayari, then so be it. Otherwise, I'd rather protect myself. No? I'd rather protect myself. I'd rather not do it kung alam ko naman baka magkakaroon ng problema. Okay? Okay na yon, Shie? Nasagot ko yung tanong mo? Sir, isa pa, sir. Sige, follow up before we go. Go. Sige. She. Ayan. Go ahead. Sir, sorry Ah. po, last na lang. Kasi meron kaming case po na, although may waiver talaga kami, may case kami na merong cancer na cervical yung patient. Pero ang talagang claim niya, malagi na daw talaga siya nagpapamassage. So kung tanggihan po namin siya, parang yun na yung hinahanap-hanap niya. Pero may waiver po kami. Okay lang po kaya yun? Yeah. May disclosure. Yeah. Kung may disclosure siya, at pinirma niya, mayroon siyang waiver na Opo. binigay naman doon. Ako ang tingin ko, wala na tayong ano doon kasi baka naman minsan kasi yung client is ma-relieve lang sila sa pain. Kasi yung Oo. cancer, painful po yan talaga sa tuntong buhay, no? So, Oo. ako Pero cervical tatanungin, naman, sir, mukhang hindi naman siya masyadong, di ba? Pero Swedish lang tatama kasi naman. nasa buto, no? Nasa buto. Yun nga So, ang eh. ano lang naman doon is, yung hagod lang na maka-relieve lang sa kanya, yung Oo, light ayun lang, massage. sir.
kung mild lang siya, no, yung pampa-relieve lang ng pain, walang problema po yun. Kaya lang technically, delikado po siya, no? Lalo na Yun kung nga, yung sir. hagod, yung Sakit deep sa bangs. pressure. Sakit sa bangs talaga yon, no? Kasi Kaya, nga talagang kahit anong sabi mo na ano, if ever, buti na lang talaga palagi kami may waiver. Bago sila umakyat lahat, may waiver po. okay. Oo. Ayan po, Para may protection nyo po disclosure. yan, lalo na kung may license kayo, Mm. alanganin po yung situation, ilabas yun agad yung waiver. Huwag nyo na i-risk yan na i-barangay kayo or mademanda kayo kasi may mga adverse effects yung, minsan kasi, buti nila kung nag-disclose. Kung hindi nag-disclose, di ba? Non-disclosure of condition, no? Sinabi na gano'n. Kasi ikaw naman talagang parang si Cherry, no? Ang galing ng hagod ni Cherry, may expression pa, no? May feelings, no? Ganon siya. Oh, yung pala, cancer na pala, stage 3 yung client. Di sumunod na araw, tigok siya. Congratulations. Huwag naman, Diyos ko, bilis naman, sir. Pati Oo. po hypertension po, sir. So parang ang tinatanong namin kung may iniinom na gamot or kung controlled sila. So parang sa inyo po ba, sir, mas recommended sa inyo na meron tayong BP apparatus na lang talaga para i-check na lang din sila. Kung ako ang tatanungin, Ma'am She, I'd rather prepare the BP apparatus, yung vital signs na equipment para just in case you have any doubt, doon nyo sasaluin. Okay? And then pag nag-reflect doon na hypertensive, halimbawa, lumabot ng 200 yung systolic niya. Okay? 200 over what 120 or thereabouts. Delikado talaga po 'yun. Lalo Worthy na over. kung sinabi niya yung kanyang normal is 120, di ba? Talagang highly suspicious. Wag yung galawin. Wag na kayong kasi yung nga tulad sinabi ko, malaki ang obligation ninyo sa DOH kapag may nangyari sa kanila, lalo na kung may hawak na kayong license. Kuha niyo po yun. Kaya yun Opo. doon na kahit na minsan gustong-gusto ni client, judgment call mo yan eh. Pakikiramdaman mo. Pero you back up yourself with your waiver. And then, mayroon kang BP apparatus, i-check mo yung BP, and then pagka mataas, then you refuse na lang. Ganun na lang. Para safe. Kasi minsan yung client, hindi nila alam yung pinapagawa nila sa atin eh. No? Hindi nila alam yon. Tayo, inaaral na natin yan. No? Napag-aralan natin. Delikado tayo dun. No? Wala tayong lusot nun sa DOH. Kaya, take life. Ika nga, no? Take life. Pakiramdaman mo. Oh, oh. Okay? Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you, Shia. Okay, wala na tayong oras. Si Jerilyn tapos na kanina. Siguro ngayon si Rosa na lang. Rosa, sige, mabilisan lang kasi overtime na tayo. Rosa. Okay, unmute mo sarili. Yeah, go ahead. Sige. Mabilisan lang, Ano po Rosa. about sir, kaning wala man ako nakita sa guidelines sa DOH kaning about sa cirrhosis kani pwede ba sila i-massage na okay. Minsan makakadiri kasi yung mga katawan nila ba ang isa cirrhosis Okay. sa guidelines sa DOH. Hindi naman mention yon, pero yung nga tulad ng sinabi ko, judgment call mo na yan, no? Pakiramdaman mo lang kung yung hindi naman number one, papirma ka ng waiver. Okay? So yun yung protection lang natin, may papirma lang tayo na kung gusto niyang given the situation, yung condition niya, gusto niya pamamasay, pwede po, o di sige. Pero yun nga po, ingat lang po, no? And then kung alam mo naman yung area na yung kanyang infection ay talagang malala, then iwas ka lang, no? Ganun lang po yung gawin po natin. Pero kung makita mo po, just in case lang na medyo mayroon na siya mga inflammation na kakaiba, ako ang tingin ko dyan, wag na lang. Wag na lang. Oo. Okay. Kasi baka lumala yan. Yung nga sinasabi natin, mamaya kasi pag lumala, ikaw ang sisihin, and then ipadyaryo ka, no? Na ikaw yung nagmasahe. Kung license ka, yari yung license mo. Pag nakarating sa DOH, talagang tatanggalan ka ng lisensya. No, parang doktor yan eh. Pagka may malpractice sa doktor, nawawala yung lisensya. Okay? Sige po. So wala na tayong oras. Maraming salamat. It's time check natin is 1:12. No, I'm sorry. 1:10 na siya po. So
Balikan natin, pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin bukas. Para sa mga hindi nakapapanood, abangan nyo po sa YouTube. We will try to edit and upload this on a little while. At para mapanood po ninyo. God bless. Arigato. Yes, sir. See you. Thank you. Arigato. God bless. Welcome sa mga bagong students. Hindi ko na na-mention isa-isa lahat. Lalo na yung mga visually impaired. Bye for now. No, no.